So, ang ating pag-uusapan ngayon ay about sa pagsagana. Sabi nga po natin, pagsagana. Pagsagana. So, topic natin, pasaganahin natin o pasaganahin ang pag-ibig kay Kristo. Matatagpuan po natin yung ating text sa Book of Philippians, chapter 1, verse 9 hanggang 11. So, samahan niyo po ako, nabasahin po natin yung Philippians, chapter 1, verse 9 to 11. Sabi rito, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Kristo, sa ikararangan at ikadadakila ng Diyos. So, ito pong mensahe ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang tanong, sino po ang mga taga-Pilipos? Ang Pilipos po ay sila po yung mga kapatid o mga mananampalataya ni Jesus sa lugar ng Philippians. So, Philippines po, isa po siyang pangunahing syudad sa Greece. Ano? Kinabibilangan pong mga bayan niyan ay barangay, mga Macedonia. No? So, sumulat si Pablo sa mga taga-Pilipos dahil sila po ay mga kapatid niya sa pananampalataya. Ibig sabihin, isa ang kanilang pinaniniwalaan. Amen. Pangalawa, ang mga taga-Pilipos po ay sila po yung mga iglesia o mga Christian na nagsusuport sa mga pangangailangan ni Apostol Pablo, financially, material. Noong siya po ay bago pa sa ministeryo, o sabihin natin, bago pa lang nagpapastor. Makikita po natin yan sa aklat po ng Philippians 4:15. No, sinabi dito na sila po ang tumutulong sa mga pangangailangan ni Apostol Pablo nung siya po ay kasalukuyang pong naglilingkod o nagpapasimula pa. So, makikita po natin na ganun sila kalapit kay Apostol Pablo. Sino pa ang mga taga-Pilipos? Sila po yung talagang kasama ni Pablo o mga co-worker ni Pablo para kay Kristo. Makikita naman po natin yan sa Philippians 1 verse 5. So, ibig sabihin, mga kamanggagawa po sila ni Pablo. Kung ano si Pablo, katulad po sila ni Apostol Pablo. And last, sila po yung malapit sa damdamin ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, close relationship ng mga Kristiyano. May mga ganun kasi, no? Kasi, body-body mo sila, no? Dahil binanggit sa verse 7, sila po yung mga kasama niyang nakakilala o tumanggap ng biyaya ng pananampalataya yung panahon na yun. No? Kaya, gano'n na lang na nabuo po yung malalim na relasyon ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Nakuha na po natin kung bakit may Pilipos sa Bible. Sila po ay sinusulatan ni Pablo. Ang sabi diyan sa verse 9, balikan natin yung verse 9. Ang sabi diyan, idinadalangin ko sa Diyos. So, pinag-pray niya. So, yung mga taga-Pilipos na yan, mga kamanggagawa niya, mga malapit sa puso po niya. Yan po yung mga nag-support sa kanya ng panahon na yun. Ang sabi dito, idinadalangin ko na inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Ito pong mensahe nito, mga kapatid, ay hindi lamang po sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos. Dahil ang Pilipos ay isa sa mga church ng Panginoon o iglesia na tinatawag Body of Christ. Ibig sabihin ng Body of Christ, ito po yan, binubuo ng mga sumasampalataya kay Jesus o church o Body of Christ. Ang mga Pilipos, ganito din po yan, karami. So, sinulat niya. Ngayon, ang sulat na yan ay hindi lamang po para sa mga taga-Pilipos, kundi sa lahat ng body of Christ. Ibig sabihin, kung isa kang sumasampalataya sa Panginoon, para sa iyo din po ang sulat na yan, ni Apostol Pablo. Para sa akin, para sa katabi mo, kasi tayo po ay mga sumasampalataya kay Jesus.
Amen. No? So hindi lang sa mga Pilipos, kundi sa lahat ng Christian. Dahil sa panahon ngayon, ikaw yung tinatawag na body of Christ. Yung mga taga-Pilipos noong araw, matagal na po yan silang wala sa mundong ito. So, ang bumubuhay na lang sa kanila, kasaysayan katulad ng sulat ni Pablo dito sa Bible. Pero sa panahon ngayon, 2023, 2024 na naman, ikaw yan. Yung Pilipos, ikaw. Ikaw ang sinusulatan dito na anong sabi dito? Pasaganahin daw po natin yung ating pag-ibig. Dalawang bagay ang ating pagpapasagana. No? Ang sinabi dito na pasaganahin, una, patuloy na sumagana. Para sumagana po yung pag-ibig, dapat magpatuloy ka. Pangalawa, masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Na ibig sabihin, makita po natin yung tunay na dahilan ng ating buhay. Katulad na ginanta natin kanina, no? Ikaw ang dahilan. So, bakit tayo nandito? So, ngayon, makita po natin, no? Masangkapan. Kung sasagana ang ating pag-ibig, makikita dito, magagamit ng malinaw na kaalaman ang ating pagkaunawa tungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Talakayin po natin muli yung tinatawag dito na pag-ibig. So, balikan po natin yung ating nakaraang mensahe. Yung pag-ibig na tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay hindi yung pag-ibig sa isang iniirog na nagka-crush ka tapos niligaw. Hindi po yan. Yan po yung tinutukoy dito yung unconditional love o yung agape love na katulad ng sa Diyos o sa ating Panginoong Hesus. No? Pag sinabing unconditional love, na ibig sabihin ay affection without any limitation. Katulad nga kung nakaraan, no? Na yan yung pagmamahal na walang limitasyon o walang, ibig sabihin, unlimited. Hindi limits, no? Love without condition. Walang condition yan. No? Walang dahilan. Basta yan ay pagmamahal. No bounds, walang hangganan, o hindi nagbabago, unchanging. Yan po yung unconditional love. Hindi kumukupas. Hindi nawawala. Walang hangganan. Hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa kanila. Kamatayan. Amen. Hindi sa panahon ngayon na naghihiwalay. Maraming naghihiwalay. So, hindi unconditional love ang tawag sa ganun. Pero itong unconditional love, ay ito po yung walang hangganan at hindi nagbabago. Amen? Katulad ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi yan magbabago kailanman. Hindi ka papalitan. Kung sila nagpapalit, ikaw hindi ka papalitan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka papalitan ng Diyos. So, ito yung pag-ibig na nagmula sa Diyos na ating tinanggap, na sinasabi ni Pablo na dapat daw po nating pasaganahin. Na dapat po nating palaguin. Pag sinabing pagsagana, paunlarin, dumami, palawakin, o palawigin pa ang unconditional love na yan na tinanggap natin sa Panginoon. So, paano po natin pasasaganahin ng pag-ibig na unconditional? Paano natin ito paunlarin, yung agape love, sa buhay po natin? Paano po natin iyan palalawakin, palalaguin? So, si Apostol Pedro, merong sinabi rito. Ang tawag po dyan ay level up. Sabi nga po sa atin si katabi, level up. Para sa magana, kailangan mo mag-level up. Ibig sabihin, it refers to the act of advancing or improving in a particular skills, ability, or aspect of life. So, ibig sabihin ng level up, magdadagdag, pag-i-improve. No? Sa mga ilang bagay, katulad ng kakayahan, kakayanan, abilidad, pati sa pamumuhay. So, ibig sabihin, i-level up daw po natin ang ating buhay. So, magdagdag, improve mo, palaguin mo, paunlarin mo, ang alin? Ang buhay mo.
Paunlarin mo ang skills mo. Paunlarin mo ang mga ability. O lalo sa spiritual, magpaunlad po tayo. So, matatapos na po yung 2023. 2024 na po. 21 days na lang. So, dapat pagdating ng 2024, hindi yung ikaw nung 2023. Dapat dumadagdag. Sabihin nga po natin, dumadagdag. Yes. Si Apostle Peter, sinabi niya sa 2 Peter chapter 1, verse 5 to 8, na dapat daw po tayo magdagdag. Ano sabi dito? Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. Yan yung importante, no? Yung faith, ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. So, bago po natin ipagpatuloy, ano? Sige, diretso na po natin dahil may mga susunod na verse yan. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. So, sinabi niya Apostol Pedro, dito sa 2 Peter, na bukod sa pananampalataya. So, halimbawa, mananampalataya ka ngayon, 2023. Sumampalataya ka kay Jesus. Yan po ang mahalaga, ang foundation o pundasyon ng iyong buhay, at yan po yung ating kaligtasan. Sino kaligtasan po natin? Si Jesus. Hindi yung born again church. Si Jesus. Kaya ka na born again, kaya dahil kay Jesus. No? So, ang kaligtasan po natin, kay Jesus. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 11, yan po yung ating pundasyon. Sabi dito, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay, maliban na nailagay na. Walang iba kundi si Yesu Cristo. Importante sa buhay po natin na ikaw ay mapundasyonan ng pananampalataya kay Jesus. At walang iba kundi si Jesus lang, ang matibay ng pundasyon. Sabi diyan, siya po ang ating pundasyon. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 2, na ituon daw natin ang ating paningin kay Jesus. Sapagkat siya daw po, o sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. So, si Jesus po ang gumawa ng pananampalataya mo. Kaya ka nandito. At ang sabi nito, siya din yung magwawakas ito o magtatapos. Kaya ang sabi ng sumulat ng Hebrews, huwag kang lilingon ka sa mga kapatid natin. Huwag mo lingunin niya, kasi pag lilingon mo yan, hihinto ka. Kaya ang sabi niya, lumingon ka sa gumawa ng pananampalataya mo. Amen. Amen. Kaya kung may nakikita kang parang nakakatiso sa kapatid, huwag mo lingunan yan. Amen. Dahil ang gumawa ng pananampalataya mo, hindi naman yung kapatid mo na yan. Si Jesus. So, anong ibig sabihin dyan? Tayo daw po ay magpalalim sa pagkakakilala sa Diyos. Kailangan po nating patibayin ang ating pundasyon. Nang sa gayon, hindi po tayo madaling mag-iba, hindi tayo madaling mawala. Amen! So, magdagdag po tayo sa pagkakakilala sa Panginoon. Kung ikaw, ngayon 2023, hindi ka nagbabasa ng Bible sa bahay, magbasa ka ngayong bago mag-2024. Sabi nga po sa katabi mo, magbasa ka ng Bible. Dahil ang pagbabasa mo ng Bible ay pagpapalalim sa pagkakakilala sa Diyos. Kaya mahina ang isang Christian dahil hindi siguro nagbabasa. Hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya mahina ka. Sabi ng si Apostle Peter, yan daw po yung ating spiritual food o spiritual milk na magpapatatag, magpapalakas ng ating mga katawang espiritu. So, magdagdag po tayo, patibayan po natin ang ating pundasyon. Alin? Pananampalataya. Ngayon, may pananampalataya ka na, tinanggap mo na si Jesus. So, sabi ni Apostle Peter, idagdag mo sa pananampalataya mo yung number 2 na kabutihan. Yan. Pag sinabing idagdag ang kabutihan, yung character mo mapaprocess. Yung ugali, magbabago. Kaya yung ugaling masungit, papakit.
Hello. Wala yatang may gusto ko. Yung ugaling kataasan, bababa. Yung mga pride. Kasi nagpa-process ka. So, nagiging mabuti kang tao. Nababago yung katauhan mo. Kaya, alam niyo po dito yung kabutihan, sinasabi dito yung mabuting pagkatao. Amen? No? Ano pa? Nagiging mapait ka, hindi ka na makingigil ng tulog. Nag-iiba ang character mo sa buhay. So, kabutihan. Number 3, kaalaman. Na ibig sabihin dito ng kaalaman, ito yung kaalaman sa salita po ng Diyos. Hindi lamang po yan sa sinasabing intelektual na kaalaman na pinag-aralan. Ibig sabihin yan, dumadami yung ating mga memory verse. Mga kananayan, balita ko lahat po kayo ay mag-memory verse. Wow! Palapangya ko natin Panginoon para dyan. Napakaganda naman ang program nila. So, ibig sabihin ng memory verse, dumadagdag yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. Na ibig sabihin, hindi lamang ito kabisado mo sa iyong utak. Kailangan naunawaan mo yung memory verse mo. Amen. Yung nakatatak sa isip mo, alam mo ang ibig sabihin mo. Kaya ang payo ko para madaling ma-memorize yung verse, pag-aralan mo muna. Kapag natutunan mo, madali na lang siya ilagay dito. Halimbawa, Romans 12:2. Tingnan po natin ito. Huwag kayong mag-iayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-isip upang manuhan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano mabuti, kaluguduti, at garap na kalooban ng Diyos. Makikita natin yan, napakahaba. Pero kapag inunawa mo po yan, makakamisado mo yan. Huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. Bakit ang buwan takbo ng mundong ito? Ibig sabihin, pag minomorize mo yan sa sarili mo, mauunawaan mo siya hanggang may sasabuhay mo. Kaya ikaw naman ngayon, hindi ka na umaayon sa takbo ng mundo. Hello? Binubukod mo yung sarili mo. Halimbawa, takbo ng mundo. Yung mga naghihiwalay. Kasabay ka, gusto naman pala hiwalay, may pag-hiwalay ako sa akin. May pag-ilaw kung hiwalay ako sa akin. Hindi yan eh. Ayaw sa panay may number 2. Kaya yan sila, tignan number 2. Nagkakaroon ng number 2. Yun, sila lahat na nagkakawasak ng pamilya. Hindi yan ang sabi dito. Kaya ikaw na sumasampalataya sa Panginoon, huwag mong ayunin. Huwag mong sundin. Yung mga takbo ng mundo, yan po eh. Kasi sabi ng mundo, okay lang yan. Ano ba ang takbo ng mundo? Makipagrelasyon sa kapwa lalaki, kapwa babae. So, yan ang lakas ng mundo. Ang dami naglilipalan, ipaparandam sa Facebook, nag-i-encourage. Eh, sabi nito, huwag mong ayunin ng mundo. Kaya ikaw naman, dahil itinatak mo yan, hindi mo gagawin yan. So, ibig sabihin, nagkakaroon ka po ng kaalaman. Kasi kung hindi mo yan alam, hindi mo yan binabasa, gagawin mo yung takbo ng mundo. Hello? Amen? Tama, no? Halimbawa, yung mga bisyo, yung mga lakaran ng mundo, kung hindi yan tinuturo sa atin, hindi yan ipinapagnawa sa atin, gagawin mo yan. Ngayon, kung yan itatatak mo sa isip mo, iiwasan mo yung mga gawang makamundo. Ibig sabihin yan, nagkakaroon ka ng kaalaman tungkol sa Diyos. Yung mga gumagawa ng mga bagay na nakikita po natin, napabalitaan po natin, na hindi naman sila Christian, normal po sa kanila yun. Kasi wala naman silang kaalaman tungkol sa Diyos. Pero ikaw, na tumanggap kay Jesus at nakakarinig ka na po tungkol sa Diyos, so dapat po natin talagang itong maunawaan at sanayin po natin ang ating sarili sa pagbabago o pagbubukod sa gawa ng mundo. Amen! No? So kailangan idagdag po natin ang kaalaman tungkol sa Diyos. Magdagdag ka ng mga memory verse at ito po ay ating pong unawahin. Amen! Pang-apat, sinabi pa rito, pagpipigil sa sarili. Idagdag mo, bukod sa pananampalataya, bukod sa kabutihan, bukod sa kaalaman, yung pagpipigil sa sarili. Na ibig sabihin ng pagpipigil sa sarili ay pinipigil ang gawa ng laman.
pinipigil mo yung sarili mo na gawin yung gusto ng sarili mo. Okay. Meron po akong ginawang mga ano po rito na kapag ang isang saved person na tinatawag, ibig sabihin, ligtas na po yan. Pinatawad na sa kanyang mga kasalanan, siya po ay Christian, born again, kinilala niya si Jesus sa kanyang buhay, bago converted. Ang tawag sa kanya ay baby Christian. Pag ang isang Kristiyano ay baby, nagsisimula pa lang siya sa paglakad sa spiritual, kaya ang kanyang percentage ng spiritual sa buhay niya ay 10%. Hindi pa ganun kalalim, hindi pa ganun kalawak. Kasi baby pa lang eh, tulad ng mga bata na yan, hindi pa pwede kumain ng mga matitigas na pagkain yan, hindi pwede biglain. Kailangan niya puro gatas, magsisimula sa mga gulay, so ganyan, baby Christian. So yung spiritual niya ay 10% pa lang, so alin ang mas malaki? Flesh, 90%. Kaya pag mas malaki yung flesh, marami pa yan, may mga bisyo pa yan, nagmumura pa po yan. Nagagalit pa yan. Madaling magalit. Kasi 90%. So, pero, may nagbago na. Kaya may 10% po yung spiritual. Baby Christian pa yan. Hindi pa niya kayang unawain yung mga bagay ko. Kaya may mga malalalim na usapan sa iglesia, hindi pwedeng ituro dyan. Hindi pa niya kayang unawain. Kaya yan yung mga madaling matisod. Pag baby Christian, na mayroon kong siyang nasilip sa isang kapatiran, hindi nakakaten yan. Baby Christian eh. 10% pa lang yung spiritual. Ang tanong, ligtas ba? Yes! Baby Christian. So, ang tawag dyan, alagain. Hello? Tanongin mo kung are you baby Christian or... So, alagain. Baby Christian. Ano mga baby na yan? Di ba di pabayaan yan? Nakakalagaan sa kalsada? Hindi pwede. Ano ba? Akyat sa mga bangko-bangko. Alagain ang tawag niyan. So, yung mga bago converted. Yan ang tawag sa kanila, baby Christian. Ngayon, dapat daw po sa atin, huwag kang manatiling baby. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang manatiling baby. Di baling baby face. Di baling manatiling kang baby face. Pero yung pagiging baby Christian, dapat huwag. So, ano ang kasunod dyan? Yan po yung kasunod, ang tinatawag na process Christian. Pagka pumasok ka sa process, sabihin, pa-process ka na. Pumasok ka na sa discipleship, nasa life group ka na, kapatid. Yan po yan, process Christian, nagla-life group ka, nasa discipleship ka, unti-unti dumadagdag yung spiritual at nababawasan yung flesh. Nakita po ninyo yung pinagkaiba. Nung baby Christian ka, 90% yung flesh, 10% yung spiritual. Pero after mo maging baby, pinanganak ka, na born again ka, nagpa-process ka agad, na-disciple ka, kaya unti-unti yung 10% na spiritual, naging 50, at yung flesh, naging 50 na lang yung 90, so 50-50. Nakita po ninyo, hindi naman siya perfect. Nakakagawa pa rin yan, sumasabay pa rin. Meron pa rin mali. Pero, tingnan po yung spiritual, lumaki. Dumami. Amen. So, 10% na spiritual na kanina, 50 na ngayon. Yung 40 doon sa flesh, napunta sa spiritual kasi nagpa-process na siya. Nasa discipleship yan. Nasa life group yan. Umaatin yan regular ng mga gawain ng Panginoon. Nagbabasa po yan ng Bible. Kaya makikita mo, nalalas yung flesh. Kaya, halimbawa, nababago yung ugali, yung bisyo, natatanggal niya. No? Ang hirap pa yan tanggalin ng mga bisyo, pero kapag pinalakas mo yung spiritual mo, yung bisyo na yan, wala. Hello? Yung mga ugali natin, minsan, ang hirap kong kailan, yung mga init na ulo, kaya lalakas yung mga putong malamig. Pero kapag pinalakas mo yung spiritual mo, nababawan po yan, kapatid. Kasi, nilalas yung flesh, pinapalakas yung spiritual. Ngayon, kapag nagpatuloy ka sa process Christian, ito na yung last. At tinatawag na mature
Christian. Alin na po ang malaki? Alin yung konti? Bumaligtad ang mundo. Pero mapansin nyo, hindi pa rin nawala. Wala naman kasi perfect kung sinabi ang Bible. Wala kasi perfect kung Christian. Wala kasi perfect kung tao. Mananatili tayo sa 90. Kasi pag perfect ka, congratulations, pinabati kita. Bawa ko sa'yo. Ikaw na, magaling. Wala eh. Pero makikita mo, konti na lang yung sablay mo. Konti na lang yung mga bagay na nakita sa'yo. Kung gusto mong mag-mature Christian, dagdagan mo yung spiritual. Amen? Pumasok ka sa process. Hanggang sa maging mature Christian ka. Alam niyo po yung mga mature Christian? Hindi na po marunong matisip dyan. Hindi na alis sa pananampalataya. Kasi, ang laki! 90%! Pasado ka na dyan, kapatid. Wala ka na ikababagsak yan. Pero lahat naman po yan, ano? Pasado. Kasi safe person. Ibig sabihin, kahit nandito ka, nagkakamali ka, safe person ka pa rin. Basta ang mahalaga sa'yo, kapatid, huwag mawala sa titulo sa iyo yung pagiging Christian. Kasi sino po yung nakapaloob yan? Tanggalin mo yan. Christ. 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 Nasa iyo si Kristo. Amen. Basta mahalaga, Christian ka. Ngayon, doon na lang ako sa baby Christian. No. Huwag kang manatili dyan. Dapat pasok sa process hanggang sa maturity. So sabi ni Apostle Peter, idagdag mo ang pagpipigil sa sarili. Kaya nga po ikaw, kapatid, magpipigil ka na eh. Marunong kang magpigil. Kaya mo nang kontrolin ang iyong damdamin, kaya mo nang kontrolin ang iyong sarili sa mga bagay na nakita mong hindi na sa kanila. Number 5, katatagan. Ibig sabihin, loyalty in faith. Number 6, makadiyos. Priority God. And number 7, pagmamalasakit sa kapwa. So, nandiyan na po yung tulong sa kapatid, pagiging mawain sa kapatid, pagpapatawad sa kapatid, and last, yung unconditional love. Sabi ni Santiago, James chapter 2, verse 22, dito daw sabi, no, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Wow! So itong sinasabi ng Apostol Santiago na nasasabi na kapag ikaw ay nagdadagdag bukod sa iyong pananampalataya, ay nabibilang ka talagang o nasasabi ka talagang mananampalataya o believers of Christ. Dahil sa pagdadagdag. Kaya kung hindi ka nagdadagdag, kapatid, sinasabi niya Apostol Santiago na parang hindi ka nabibilang mananampalataya or hindi ikaw yung legit na Christian. So, anong dapat natin gawin para masabi ng talagang mananampalataya ka? Magdagdag. Bakit natin kailangan mapasagana ang pag-ibig na conditional? So, bakit natin kailangan magdagdag? Bakit kailangan natin itong paularin? Bakit natin itong palawakin? Bakit hindi tayo kailangan manatiling baby Christian? Bakit tayo kailangan magpa-process? Bakit kailangan tayo pumunta sa mature Christian? Number 1 dahilan, upang hindi magkamali sa buhay. Upang hindi po tayo magkamali. Kasi habang nagdadagdag ka, natututo ka, nagiging matalino ka. Nananatili ka sa pinaniniwalaan mo. Sa John chapter 15, verse 4 hanggang 5, sinabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Kaya hindi naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Hindi ka lalago kung wala ka kay Jesus, hindi ka papasok sa process, hindi ka mag-stay. And 6, ang sabi, 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siya
nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. So, makikita po natin yung last na pangungusap. Sabi niya dito, kung bubukod ka, hindi ka sasali sa body of Christ, hindi mo papaprocess. Ang sabi dito ng Panginoon, useless ang buhay mo kung wala tayo sa Panginoon. Wala kang magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kung wala si Jesus sa buhay mo, hindi mo mararanasan yung tunay na kaligayahan. Joy, kapayapaan, peace, at abundant blessing, yung kasaganahang pagpapala. Matatagpuan lamang po natin yung joy, peace, abundant blessing, Jesus. Hindi sa mundong ito. Amen, ano? Na kaya kapag ang isang tao, nagkamali siya ng desisyon, hindi siya nanatili sa pananampalataya niya, hindi siya nanatili sa discipleship kay Jesus, magkakamali po yan. Kaya si Moises, sinabi niya sa Panginoon, sa Exodus 33, verse 15, Panginoon, sabi niya, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kami paalisin. Nakita ni Moises ang kahalagahan ng pagsama ng Diyos sa buhay nila. Kaya sinabi niya, Panginoon, pinapupunta mo kami doon. Kung hindi naman ka namin kasama, huwag na po, Lord, dito na lang kami nakasama ka. So nakita ni Moises na useless ang makarating siya sa promised land kung wala ang presensya ng Diyos. So ayaw niyang magkamali. So, kailangan talagang tayo po ay pasaganahin po natin yung unconditional love. So, mag-stay po tayo. Magpa-process po tayo upang hindi po tayo magkamali. Kasi po, walang tao hindi nagkakamali, pero kapag nagpa-process ka, i-gina-guide ka ng Panginoon. Amen! No? Sabi sa Proverbs chapter 3, na kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, sa verse 5, ay pangungunahan niya tayo sa ating mga gagawin sa buhay. Amen? So, kailangan natin mapasagana ang ating pag-ibig sa Panginoon upang hindi po tayo magkamali. Ibig sabihin, huwag tayo lalayo sa Panginoon. Number 2, upang abutan tayo na walang kapintasan. Diyan kasi sinasabi sa verse 10 kanina. No? Pagbasa nga po natin yung verse 10. Balik po yung verse 10. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 10. Ayan, upang mapili niyo ang pinakamahalaga sa lahat, sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan. So kung ating pong mapapasagana ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay, tayo po ay aabutan ng Panginoon ng walang kapintasan. Sabi sa Romans chapter 3, verse 22 at 22. Roma 3:22. Roma. Yan. Ang sabi rito, no? Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. So, kung tayo po ay pinapasagana natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, nananatili ka sa ating Panginoong Hesus, nag-aaral ka sa kanyang mga salita. Ang sabi ng Romans 3:22, ginagawa kang matuwid ng Diyos dahil ikaw ay may pananampalataya kay Jesus. Hindi ka nagiging matuwid kasi mapait ka, magbibigay ka, tumutulong ka. Hindi yun eh. Parasimba ka, always present ka. Hindi. Ang pagiging matuwid mo kasi ikaw ay na kay Kristo. Amen? Kaya kung ikaw ay mananatili sa pagpapasagana, nananatili ka kay Kristo. Kaya kapag pinapasagana mo yan, darating ang Panginoon, aabutan kang walang kapintasan kasi nananatili ka sa pananampalataya. Amen? Number 3, bakit natin kailangan pasagana ang pag-ibig o yung unconditional love upang maging kalarawan ng Diyos? O ibig sabihin, pwede na sabihin,
maging kaugali ng Diyos. Tingnan mo na yung katabi natin. Kalarawan ba siya ng Diyos? Kaugali kaya siya ng Diyos? Hindi kasi ganun kadali na agad mong kaugali ang Diyos. Katulad ng baby Christian, malayo pa. May lalakbayin ka pa, kaya mag-process ka hanggang maging mature Christian ka. Pag mature Christian ka, ayun, naganap na. No? 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Ang sabi ito, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon. So, nakakilala ka, naging Christian ka, nawala yung tatak na pagkakasala sa'yo. Ngayon, tinanggap mo ang Panginoon, so nandiyan yung Spirit of God na sinasabi ng Ephesians, at ang kalwalhatian niyan na nagmumula sa Panginoon. O, ito na po tinanggap natin, na siya ang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Kaya kung ikaw, pinapalago mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, pinapaunlad mo, pinapalawak mo, pinalalalim mo, pinapalaki mo, pinapaunlad mo, iyan po magiging resulta sa buhay mo. Magiging kalarawan ka ng Diyos. Magiging kaugali mo ang Diyos. Yung ugali ng Diyos, makikita mo sa isang tao. Yung pag-ibig na agape, mapagmahal na walang kondisyon, na pagpapatawad na tao, yung may self-control. Ganun po ang Diyos. Makikita mo sa isang tao yung ugali ng Diyos kasi nga po, lumalalim siya, pinapalawin niya, tumasagana yung pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Kaya kung magpapatuloy ka na palaguin yan, pasaganahin yan, darating ang araw. O baka ngayon na, kalarawan mo na ang Diyos. At last, pang-apat, upang madakila at maparangalan ang Diyos sa buhay mo. Verse 11, balikan po natin yung verse 11. At sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Yesu Cristo, sa ikararangal at ikidadakila ng Diyos. Kung pasasaganahin mo ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo, paularin mo yan, palalaway mo, ngayong 2024 na darating, abutan pa tayo ng 2025, abutan pa tayo ng 2026, abutan pa tayo ng 2027, o hanggang dulo ng ating buhay. Pagdating ng katapusan o yung ending ng mundo nito, ito ang mangyayari. Ikararangal ka ng Diyos. Ikadadakila ka ng Diyos. Bakit? Kasi patuloy mong pinapasagana ng pag-ibig ng Kristo sa iyo. Amen. Patuloy mong pinalalawig, pinalalawak, pinapaulad yung pananampalataya mo sa Panginoon. Aabutan ka ng Panginoon na mapupurihan ng kanyang dakilang pangalan. Amen? Amen? So, yan po yung ating dapat gawin. No? Hangad ng Diyos na tayo po ay pasaganahin o pasaganahin daw po natin yung pag-ibig na ating tinanggap mula sa Kanya. Huwag po tayo yung maging stagnant Christian na naging baby ka, hindi pumasok sa process. Or nag-process ka, tsaka kahuminto. Dapat, dire-diretso po tayo papunta sa tinatawag na mature Christian. Nang sa gayon, pagdating ng panahon, ito po mangyayari. Kapag ikaw ay nagpapaunlad, nagpapasagana, number 1, hindi ka magkakamali sa buhay. Pangalawa, magiging walang kapintasan ka. Pangatlo, ikaw ay magiging kalarawan ng Diyos o kaya kaugali ng Diyos. At pang-apat, sa araw ni Kristo, dadakilaan ng Diyos sa buhay. Dahil isa kang maunlad. Amen? So, kung ngayong 2023, madalang kang magbasa ng Bible, madalang kang umatid ng church, madalang kang umatid ng prayer, hindi ka umatid ng prayer works, wala ka sa life group, hindi ka nag-discipleship. Gawin mo ngayong 2024 na idagdag mo sa buhay mo. Hello? Amen? Yung magbasa ka ng Bible man lang, mag-pray ka lagi, umatid ka ng mga life group, umatid ka ng prayer works. Nang sa gayon, sumagana yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Dumami yung spiritual level mo. Yung 10% na spiritual mo, maging 50% panlaw.
yung laman mo, yung 90%, maging 50%. Ngayon, habang nagpapatuloy ka, uunti na naman yung laman, yung spiritual mo lalaki, magiging 90, at yung laman mo, magiging 10 na lang. Meron pa rin, pero napakadami. Meron pa rin. Pero, konti na lang po yun, mga kapatid. Ano na lang? Kapag napabayaan mo isang bagay, pwedeng magkamali ka. Ganun. Amen. Pero hindi katulad ng baby Christian, madalas po sa brain yan. Kaya nga yung mga baby Christian, meron pong mga umuusok eh. Yung mga nagsisembol pa yan. Baby. Pero kapag nanatili ka naman, nagtaong ka ng Christian, tapos umuusok pa rin. Tapos sembol ka pa rin. Tapos teka, parang, alam mo po yung pelikula ni Jimmy Santos? Hindi nyo na, no? Search it ko sa YouTube. Bonjing. Ang laking mama. Pero parang bata. Tumanda. Lumaki yung kanyang katawan. Pero yung isip hindi nag-mature. So yung mga Christian na hindi nagmamature, hindi nagpa-process, baby Christian, ako gano'n. Kami yung katanong mo. Huwag mag-bonjing. So, 2023 mga kapatid. Natawa kayo kasi may bonjing pangalan dito sa akin. 2024. Magdagdag po tayo mga kapatid. Magpa-process po tayo. Pasaganahin po natin yung pag-ibig ng Diyos. Nang sa gayon, tayo po yung magkamali sa buhay, no? Maging walang kapintasan dahil si Jesus nasa iyo, magiging kawagis mo ang Diyos, at ikakanalan ka ng Diyos sa pagkakas. Amen? Okay po yun? Amen? Amen.